Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. At the sign of triumph, Satan's host doth flee. On then, Christian soldiers, unto victory. Hell's foundation quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against that church prevail. We have Christ's own promise, and that cannot fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with ours your voices in the triumph song. Glory, laud, and honor unto Christ the King. This through countless ages men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Welcome po muli sa ating prayer covenant na ginagawa po dito sa St. Paul United Methodist Church Monday through Saturday at 6 a.m. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa magandang umagang pinagkaloob mo sa amin, sa panibagong lakas, O Lord, na taglay namin ngayon, at sa buhay na punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Lord, salamat sa paggabay mo at pagsama mo sa amin habang kami nagpapahinga sa magdamag. Samahan mo rin kami, Panginoon, sa aming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At ito, Panginoon, ay manahan at tumimo, Panginoon, sa aming puso. At ito'y aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, O Lord. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ngayon pong umaga, ang ating teksto na ating pag-aaralan ay matatagpuan po sa Exodus chapter 14,
verses 19 to 31. Hayaan ninyong basahin ko ang mangilang talata. Verse 19, ganito po ang sinasabi, ang anghel ng Diyos na pumatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita at nagpatihuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Verse 20, ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Verse 21, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng tubig ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Verse 30, nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Verse 31, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moses. Ito po ang salita ng Diyos. Alam niyo po, itong kwentong ito, it is a great and popular biblical story sa ating Bible of how God works in our lives. Lalong-lalo na noon sa early ancestors natin, ang ating pananampalataya. And they were escaping from the Egyptian, going to the promised land. They were in panic dito sa verse na to, because with the chariots of warriors of the Egyptian na humahabol sa kanila, and they were approaching them, and just to find out na dead end na dahil nandyan ang karagatan. Nakita nila ang malawak na Red Sea na wala silang dadaanan o patutunguan dahil nga there is no way at nasa likod ng nila ang mga Egyptians. Pero sabi doon sa 19 and 20, an angel of God, ang anghel ng Diyos, ang kanilang patnubay sa kanilang paglalakbay. At dahil pinanghawakan nila ang pangakong ito, they trust that God is with them. Yung pangako ng Panginoon na sila ay kanilang sasamahan. And then on verse 21, ang sabi doon, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng tubig ng dagat. Here, hindi lang pinanghawakan nila ang pangako at andoon ang kanilang patras sa ating Panginoon, gumawa sila ng hakbang. They obey. Moses obeyed the instruction of God na itapat ang tungkod niya sa tubig. At iyon nga ang ginawa ni Moses. At nakita natin sa binasa ko sa 30 and 31, they did receive the victory, tagumpay ng kanilang journey, and they were able to conquer their fear. Lahat tayo ay may takot. Dumadaan din tayo sa takot. Sa panahon natin ngayon, sa ating paglalakbay sa mundong ito, di malayo na tayo ay matakot. Nakikita natin ang takbo ng buhay at nakikita natin ang mga panganib o mga sa ibang bansa, hindi lamang sa ating Pilipinas, yung natural na disaster na nakikita natin, yung kalikasan na nasisira dahil din naman sa atin. Dito, maaalala natin ang pagkilos ng Panginoon sa binasa natin mga chapter nito. This was Moses dividing the Red Sea. Nakitang-kita mo na wala silang patutunguan, ando doon ng takot dahil hinahabol sila ng
chariots of warriors ng Egyptian at makikita nila, there is no way out. Kaya dito, our life is not free of fear. Sabi nila, pag ikaw ay anak ng Diyos, na hindi tayo makakaranas ng mga ganitong pagsubok. Hindi sinasabi dito na pag you are in the presence of God, yung mga excess baggage na ito ay hindi natin mararanasan. It doesn't work out. All of us has fears. Katulad din ng mga disciples ng Panginoon, nakita na nila ang biyaya, nakita nila how Jesus worked and give miracles, pero meron pa rin takot hanggang sa huli ang ating mga disipulo. Kaya naman, this story of the Red Sea is confronting us again, giving us courage not to fear, but instead to hope for the unseen yet to come. Kasi yung takot daw, it disregards God's plan. Oo, we hold on the promises of God. Pero alam ninyo, maraming blessings, maraming nang ginawa ang Panginoon na itinigon niya at niliberate niya tayo sa ating mga pagsubok at mga problema. Pero His blessings doesn't dominate sa ating buhay. Pag dumarating na ang problema, naiisip natin kaagad yung problema. Pero hindi natin naisip na noong nagkaroon tayo ng problema, how God had helped us and answered our prayers. Lahat tayo, marami na tayong pinagdaanan. At namangha tayo sa pagtugon ng Panginoon sa atin. Pero, pag dumarating ang mga problema na naman sa ating buhay, hindi natin maiwasan na tayo'y mag-isip, worries, maging aligaga. Ang sabi ng Panginoon, keep still. Kaya naman, pag tayo ay nagkakaroon ng ganito, pati yung nadidistort yung plano ng Panginoon sa atin. Nalilihis yung purpose ng Panginoon sa atin. At dahil nga pag dumating ang problema natin, naiiba yung perspective natin sa buhay. Yung pattern ng buhay natin nagugulo. And dito, we start to complain. We start to think that God is not with us. That pag may naging problema, we try to pinpoint on others. At saka, and when we do these things, we have some excuses na sinasabi tayo. Kasi ganito, hindi ko kaya yan. Meron akong gagawin. Marami tayo. Sa takot natin, alam nyo, ang fears hindi lang sa mga dilubyong nangyayari. Fears dahil sa atin ding ability. Fear sa atin, nawawalan tayo ng courage. Yun ang ng fear dito. Then, kaya nga dito, we are discouraged. It discourage us. Yes, ito ang pangatlong nakikita ko pag nandyan ang takot. It discourage God's plan. May plano ang Panginoon sa atin. And it is more than, itong ating ito, yung fear na yan, it is more than an infection disease na madaling kumalat sa sistema natin. Kaya, alam ninyo, pag nagkaroon na tayo ng takot, talagang andyan na mawiwindang tayo kaagad. And the harsh truth at katotohanan, it disobeys God's principle. And if we disobey God's principle, it is a sin. Hindi natin nalalaman, nagkakasala tayo. Dahil sabi ng Panginoon, and always na sinasabi at nababasa natin ito sa Biblia, fear not. God sees fit to repeat this often.
It is a simple phrase na nasa imperative tense. Pag sinabing imperative tense, ibig sabihin nito, it is a command. Ito ay utos, salitang pag-utos. At ano ang sabi sa James 4:17? Sabi dito, therefore, to him who know to do good and does not do it to him, it is sin. Pagkakasala ito. At itong mga talatang binasa natin at aralin ngayon ay isa muling paalala na while living a spiritual and morally backed up culture, don't compromise your lifestyle. Do not do things we know we should not or justify our behaviors. God wants us to listen to Him. Siya yung ating GPS ngayong panahon na to. Siya yung ways natin sa panahon nga ito. At hindi magkukulang ang Panginoon. Minsan, di ba, yung mga GPS o yung mga ways na yan, pag ginagamit natin, minsan sa panahon ngayon, sa mga internet natin, pag tayo may pupuntahan, minsan nami-mislead pa tayo dyan eh. Lalo pa tayong nawawala. Pero, kung ang ways natin ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang ating GPS ngayong panahon na ito, hindi tayo mawawala ng ating mga desisyon sa buhay. It will always be right. And we will pagtatagumpayan natin ang ating mga pagsubok na ito. God will lead us, guide us, and help us to make decision when there is the way to go and don't know where we are headed. Ang pangako ng Panginoon sa atin. A good life kung tayo ay mananatili sa Kanya. At ang sabi niya, fear not. At sa mga kahinaan natin, ang pagkatakot na ito, ang number 1 kahinaan ng tao. At sa ating kahinaang ito, sabi niya, I will be your strength. Ang mga pangako niyang ito ang ating panghawakan. Marami na siyang mga blessings, marami na siyang tinugon sa ating mga pagsubok, sa ating mga problema, at sa mga bagay na kinatatakutan natin. Kaya naman, muli, alam ng Diyos ang ating kahinaan at alam ng Diyos na darating tayo sa pagkatakot. Kaya sa paulit-ulit, ang ating Biblia, ang ating Panginoon, ay nagpaparamdam sa atin. Pilit niya tayong tinatawag. Ang hinihiling lang niya ay maging sensitive tayo. Sabi niya, come unto me those who are heavily laden. Kung may problema tayo, keep still, talk to Him. Andito ang ating Biblia. Iyan ang pinakamagandang GPS ngayon sa panahon na ito, na hindi kumukupas. Noong pa hanggang sa ngayon, maraming na tayong nakikita mga development. During my time, ang aming parang magazines, how to live life, how to be a good citizen, how to be prosperous, how to succeed in this life on earth. Pero, ang Biblia hindi nakupas. Marami mga magazines, libro, they are useless. Yes, it helps temporarily. Pero, minsan nagkakamali. Gaya din ng mga GPS natin ngayon at saka mga ways. Kaya naman, ang simple at simple man siya na kwento,
popular man siya na kwento, huwag nating sabihin, alam ko na ang kwento niyan. Namnamin natin ang kahulugan ng mga kwento na nababasa natin, nadidinig natin, na akala natin ay alam na natin. Merong pinasasabi ang ating Panginoon. Dito, sa mga talatang ito, nakita natin dito, yung kanilang pananampalataya, it is always trusting God, obeying God, to have a victorious life. 19 and 20 verses, pinanghawakan nila ang pangako ng Panginoon at yung kanilang pananampalataya na andyan ang Panginoon na gumagabay sa kanila. 21, ang pagsunod nila ng itinapat ni Moses ang tungkod niya. Ano mangyayari sa isang tungkod? Sa dami ng kalaban nila na sumusunod sa kanila at naandun sila sa harapan ng isang malawak na dagat. Pero sumunod sila to see the unseen future na mangyayari. At sa 31, nakita natin ang tagumpay. They were able to succeed and the victorious life. At they were able to conquer their fear. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, muli salamat Panginoon sa panahon at pagkakataong ibinigay mo sa amin na ikaw ay aming makausap, madinig ang mga mensahe mo na magpapaalala sa amin, Panginoon. Nagpapaalala ng buhay ng aming mga ninuno ng unang panahon sa aming pananampalataya. Kung paano, Panginoon, niliberate mo sila, inahon, Panginoon, sa pagkaalipin hanggang sa magkaroon ng tagumpay na buhay, O Lord. Tanggapin ang mga pagpapalang nanggagaling sa iyo at mabuhay sa mundong magulong ito ng may kapayapaan at may kagalakan at kasiyahan sa aming mga puso. Lord, patawarin mo kami kung kadalasan, Panginoon, bumabalik kami. Nakakalimutan namin, Panginoon, yung pagkilos mo. Yung mga biyaya mong pinagkaloob sa amin ng mga nakaraang taon, O Lord. Sa mga nakaraang pagsubok, O Lord, na kami ay iyong tinugon, inahon, Panginoon, sa kahirapan, sa kalungkutan. Lord, patawarin mo kami. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na pagyakap mo sa amin. Sa patuloy na hindi pagsuko, Panginoon, sa mga paalala mo, O Lord. Lord, give us wisdom, O Lord, na panghawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako. At bigyan mo kami ng kauhawan, Panginoon, na manahan, Panginoon, sa mga pangako mo at sa mga salita mong binitawan sa amin. Lord, muli, sa araw na ito, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ng buhay, sa kalakasan, O Lord, encouragement, O Lord, to go on sa aming paglalakbay sa buhay na ito, sa kabila ng mga challenges, O Lord. Ikaw ang aming makakaging kalakasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.